Basahin po natin ang mga tala ng Genesis 37 beginning verse 29. Mabasa po tayo hanggang sa verse 36 ng Genesis 37. Okay, nandun na po ba tayong lahat? Verse 29 to 36, Genesis chapter 37. Okay, ganito po ang ating mababasa. Kung tayo po'y naroon na, ganito po ang ating mababasa. And Reuben turned unto the pit, and behold, Joseph was not in the pit. And he rent his clothes, and he returned unto his brethren, and said, The child is not, and I, whither shall I go? And they took Joseph's coat, and killed a kid of the goats, and dipped the coat in the blood. And they sent the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found. Know now whether it be thy son's coat or no. And he knew it, and said, It is my son's coat. An evil beast hath devoured him. Joseph is without doubt rent in pieces. And Jacob rent his clothes, and put sackcloths upon his loins, and mourned for his sons, or for his son, many days. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him. But he refused to be comforted. And he said, For I will go down into the grave unto my son mourning. Could we stop for a while? Tingnan po natin sandali yung verse 35. And if you are using your own Bible, could you please understand the words, For I will go down into the grave unto my son mourning. Sa Tagalog po, ang sabi po ni Jacob, kung papansinin po natin sa verse 35, pakilagyan po ng guhit, pakilagyan po ng kulay. If you are making a mark in your Bible, ang sabi po ni Jacob, ay mamamatay ako, uuwi ako sa aking libingan na nagluluksa para po sa aking anak. Tama po ba? Ganun po ba ang sabi sa Tagalog? Okay, let's continue reading. Thus his father wept for him. And in verse 36, And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's and captain of the guard. So ang Diyos po magpala ng kanyang mga salita na ating pong nabasa, ating pong pag-aralan. Pansinin po natin dito po sa story sa Genesis chapter 37. Kung kayo po ay pamilyar dito sa istoryang ito, pansinin po natin yung nangyayari po rito nagaganap. Dito po si Jacob po ay meron po siyang 12 anak. At siya po yung tinatawag na 12 tribes of Israel. At atin pong pansinin, sa buhay po nila at sa kanila pong pamilya, meron pong isang kaganapan na nangyari. Lagyan ko lamang po ng kaunting background ito para po ating maunawaan na ito pong 12 magkakapatid ay lubhang medyo may konti pong hindi pagkakaunawaan at ang dahilan ng kanila pong hindi pagkakaunawaan ay yung tinatawag na inggit. Amen? Dahil nagkaroon po ng tinatawag na pagkainggit ang kakapatid sa isa't isa, at isa po sa kanila pong nakainggitan ay walang iba kundi ang lalaking, ang pangalan ay sino? Si Joseph. Tama po. Pansinin po natin na itong si Joseph na kanila pong kinainggitan, minsan isang araw, habang ang kanila pong magkakapatid ay magkakasama, inutusan po siya ng kanilang ama na si Jacob na puntahan ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Ngunit, dahil nga po meron na nga pong nabubuo na inggit sa kanila, meron po silang maitim o pangit na balak para po sa kanilang kapatid na si Jose. Isang araw, habang parating si Jose doon sa kinaroroonan ng magkakapatid, nakita po nila si Jose na kanilang kinaiinisan. At sila po ay nagkaroon ng pagkukonsulta sa isa't isa, at nakarating po sila sa pagkakaisa na gawa nila ng kasamaan ang kanilang kapatid na lalaki na ang pangalan ay Jose. Ngunit ating unawain at ating pansinin, ang una sa kanila po naging balak, ito po kasi yung istorya, kinikwento ko lamang po muna yung mga nangyari, na ang una po sa kanilang balak sana ay kanila pong tapusin o kitilin na ang buhay ng kanilang kapatid na si Jose. Ngunit meron pong isa doon sa kanilang mga kapatid, nakalimutan ko lamang ang pangalan kung ito'y si Juda. Nakalimutan ko po yung pangalan niya pero hindi na po yun ang mahalaga. Pero merong isa doon sa 11 na kapatid ni Jose na umawat doon sa mga balak ng kanilang mga kapatid. If it's not Judah, maybe it's Reuben. Umawat po itong lalaking ito isa sa kanilang mga kapatid at nagsabi, wag nating gawin ito sa ating kapatid na si Jose. So hindi po natuloy yung kanilang pagpatay kay Jose, ngunit ang kanila naman po ginawa, inilagay po nila sa hukay itong si Joseph. Pero habang nandun po sa hukay at iniintay nila kung ano ang magandang gawin para kay Jose, para once and for all, tapusin na po nila yung kanilang problema kay Jose,
siya namang may dumaan po na tinatawag na mga traders. Ano po, yung mga mangangalakal. At ang kanila pong direksyon ay they were on their way towards Egypt. At habang dumadaan po itong mga mangangalakal na ito, naisip nila na ipagbili ang lalaking ang pangalan ay si Jose. At yun nga po ang naging kanila pong balak na sunod nangyari sa madali pong salita. Pinagbili po nila si Joseph. Kapalit po ng barya, nakakarampot na pera, ipinagbili po nila ang kanilang kapatid. Pero merong malaking problema, at dito po tayo papasok sa mensahe ngayong hapon. Dahil kung sila po'y babalik sa kanilang ama, sa kanila pong magulang na si Jacob, siyempre, hahanapin po ni Jacob si Joseph. Tama po ba? At nalalaman po nila ng mga magkakapatid na alam ng kanyang ama na walang ibang pinuntahan si Joseph nung oras at sandaling yon, kundi sila ang pinuntahan. At gumawa po sila ng istorya, sila po'y nagkasundo-sundo. At sabi ko nga minsan when I was sharing this message, it was a perfect crime yung ginawa po ng magkakapatid. Masisira po rito ang sok. Hindi nila makukuha ang lead. Ano po, natawa tuloy si Brother Roger dahil sa kanyang may bahay na nasa soko. Ano po, dahil kung mapansinin po natin, it would be a perfect crime. Ano po ibig sabihin ng perfect crime? Na hindi makuha kung sino po ang tunay na pumatay. Amen? Malinis po yung pagkakatrabaho dahil ang naisip po ng mga magkakapatid ay kumuha ng bahagi ng damit ni Joseph na ginawa ng kanilang ama na si Jacob at kanila po itong medyo pinagpira-piraso at kuha po sila ng isang hayop at yung dugo ng hayop kanila pong inilagay doon yung bahagi ng kanilang damit ni Jose upang pasin sa kanila pong magulang na ang kanilang kapatid na si Jose ay nilapa ng mabangis na hayop sa ilang. Amen? At napakaganda po ng drama ng magkakapatid. Kung papansinin po natin yung istorya, when they go back to their father Jacob, dala nila yung damit na meron pong mga mansa ng dugo, gula-gula rin po ito at sira-sira, at ang kanila pong tanong ay ganito. Ang sabi po nila kay Jacob, ang sabi nila, Tay, ang sabi nila, sabihin nyo nga sa amin kung ito ba'y damit ni Jose. Amen? Eh siyempre, alam po yun ni Jacob. Bakit po? Dahil siya po ang gumawa ng damit na yon. At nang makita po siguro ni Jacob yung damit, at nang kanya po itong masilayan at makita po yung damit na yon na pinakikita sa kanya ng kanyang mga anak, ano po ang sabi niya? Ito'y kay Jose. At ano po ang sinabi ng magkakapatid kay Jacob nung makita ni Jacob yung damit na yon, ang sabi niya, nakuha po namin ito. Mukhang ang inyo pong anak na si Jose ay nilapa ng mababangis na hayop. At dahil po diyan, ano po ang nangyari kay Jacob nung marinig po niya yung istorya? Siya po'y nalungkot. Yan po yung ating binasa. Siya po ay nalungkot ng lubha. Siya po ay nanghina. Siya po'y nawalan ng pag-asa. At kanya po itong hinawakan yung damit na yon. At kung ating pong papansinin, sabi po dito sa verse 37, verse 34, chapter 37, Jacob rent his clothes. Winasak po niya ang kanyang damit. And he put sackcloth upon his loins and mourned for his son. Siya po'y nagsimulang magluksa para po sa anak na kanyang paborito at pinakamamahal dahil po doon sa kanyang nakita. Amen? Dahil po rito siya po'y lungkot na lungkot. At napapansin po natin yung susunod na istorya dahil si Jacob po ay hinang-hina dahil po sa nangyari po sa kanyang anak. He was so affected. At pagkatapos po nito, ang sabi ng verse 34, kung papansinin po natin ng verse 34, verse 35, ang kanya pong mga anak, ang galing po nung kanyang mga anak, ano po, and all his sons, including his daughters, rose up to comfort him. Medyo kanila pong inaapi si Jacob. Pero ano po, sabi ng Biblia, but he refused to be comforted. And he said, pina-underline na ko po ito sa inyo kanina, right? Sabi po sa verse 35, ano po ang lumabas sa bibig ni Jacob? He said these words, at sabi niya, for I will go down into the grave unto my son mourning. Sabi po ni Jacob sa kanyang mga anak, rinig ng mga anak niya na naroroon, ang sabi niya, babalik ako sa libingan ko. Ako'y mamamatay na nagluluksa para po sa aking anak. Ano po ang naging epekto nito sa buhay ni Jacob? Let us see. Ano po ang naging epekto nito? Iwan na po natin chapter 37. Now from chapter 37, binibuild ko po muna yung mensahe para maunawaan ninyo. Pero wag niyo pong kalilimutan. Ano po ang nangyari doon sa chapter 37?
dinala po ito ni Jacob sa kanya pong damdamin at sa kanya pong kalooban. Now from chapter 37, let us leave chapter 37 of the book of Genesis. Now let's go now to Genesis 42. Puntahan naman po natin ngayon ang Genesis 42. Now when Jacob saw that there was corn in Egypt, Jacob said unto his sons, Why do you look one upon another? Ano naman po ang nangyayari sa Genesis 42 verse 1? Now, this is a time na meron pong crisis. Meron pong tinatawag na tagutom na dumaan po doon sa kanilang lupain na kinalalagyan ni Jacob. At doon sa lupain na kanilang kinalalagyan, now it's time for them to go to the other country para po magkaroon sila ng pagkain. Kaya sabi po ni Jacob sa kanyang mga anak, ano pa bang iniintay ninyo? Nabalitaan ko na merong pagkain sa Egypt. Now go there, ang sabi po ni Jacob. So inuutusan po niya ngayon yung kanyang mga anak na pumunta saan? Sa Egypt because he heard that there was food in Egypt. And in verse 2, look at verse 2, Genesis 42 verse 2. And he said, Behold, I have heard that there is a corn in Egypt. Get you down there and buy for us from thence that we may live and not die. Verse 3. And Joseph's 10 brethren went down to buy corn in Egypt. But look at what happened in verse 4. But Benjamin, remember, ilan pong magkakapatid sila nila Joseph? They were 12. Amen? 12 po silang magkakapatid, ngunit ating pansinin na yung 10, yun po ang inutusan ng kanyang ama na pumunta saan? Sa Egypt. Pero meron pong isa, nabawasan po na isa. Sino po yung nabawas? Si Joseph. Pero aside from Joseph, meron pa pong isa at ang pangalan po yung sino? Benjamin. Si Benjamin po yung bunso. Pero pansinin po natin dito sa verse 4, Jacob has a brother named Benjamin, and sabi ng verse 4, but Benjamin, not Jacob, but Joseph, but Benjamin, Joseph's brother, Jacob sent not, and sabi po ng verse 4, with his brethren. Hindi po pinasama ni Jacob si Benjamin dun sa 10 na pupunta saan sa Egypt. What was the reason why Jacob did not send Benjamin? You know what? Ano po ang dahilan bakit di pinasama si Benjamin? It was there in verse 4. Ano po sabi ni Jacob? Lest, the word lest means sa Tagalog baka, peradventure, mischief befall him. Ano po ang reason kung bakit ayaw pasamahin ni Jacob si Benjamin doon sa 10? Ano po ang dahilan niya? Ano po ang dahilan ni Jacob? Ang dahilan ni Jacob is he feared that something bad might happen to Benjamin. Tama po ba? Saan po nanggagaling yung fear ni Jacob para po sa kanyang anak na si Benjamin? That's why I want you to understand verse 37. Kaya doon ko po inuna. Saan nanggagaling po yung takot ni Jacob para po si Benjamin ay kanyang ipadala na supposed to be, dapat po'y kasama si Benjamin, pero hindi po magawa ni Jacob na ipadala si Benjamin. Kaya kung if you would analyze this, lumabas po sa buhay ni Benjamin that doon sa 11 na magkakapatid, mukha po siyang nagiging ngayong baby, nagiging po siyang spoiled brat because his father now cannot send him anywhere because his father is in fear. Hello? Dahil ang kanya pong tatay ay nababalot ng takot kaya hindi po makastep up. Ang lalaking ang pangalan ay si Benjamin dahil balot ng takot ang kanyang ama na ang pangalan ay si Jacob. Kaya imbis na mag-progress ang buhay po ni Benjamin, he cannot do that. Why? Because his father is so afraid that something might happen bad to this man called Benjamin. Hello? Just wait a minute. Makinig lang po kayo because I'm going somewhere now. Going deeper. So, hindi po mabigyan. In other words, I'm trying to find out a good word para inyo pong maintindihan.
hindi po magkaroon ng maturity si Benjamin like the ordinary 10 brothers that he has. Hindi po siya makaalis sa kanyang ama. Magawa niya yung dapat niyang gawin as a man and as a male dahil po lagi siyang pinoproteksyonan ngayon nino? Ni Jacob. Bakit po naman sa pinoproteksyonan ni Jacob? Because this man, Jacob, has a fear na baka po mangyari kay Benjamin yung nangyari sa kanyang anak na si Joseph, which is not true. Hello? So, pansinin po natin. Jacob did not realize that he is destroying the life of Benjamin because now he's living in fear. Kaya ano po ngayon ang sanhi ng pagkatakot ni Jacob dun sa buhay ni Benjamin? Watch this. Ano po ang pinagmumulan? It's like a counseling now. May mga tao po kasing ayaw payagan ng kanilang anak. May mga tao po kasi na ayaw subukan ng isang bagay. And when you begin to ask them, amen, pag tinanong mo sila kung bakit hindi nila magawa itong mga bagay na ito, you will find out that there's a lot of fear in their life. At kung ating unawain at ating pong papansinin, ang fear po is not an ordinary thing. Ito po ay, yung kung tawagin po, this is just the icing. Ito po ay icing lamang ng problema. But there is a root cause kung bakit po maraming tao ay natatakot. Hello? And some of them, pakinggan niyo po ito mabuti. One of the root cause of fear is because maybe somewhere along the line in your life, amen? Maybe minsan po sa inyong buhay, meron kayong mga frustrations, meron kayong mga failures that you cannot get over with. Hello? Meron kayong mga nagdaan na hindi nyo makalimutan. And if you will not forget those things in the past, my friends, let me tell you this, it can affect your future. Hello? Pag hindi mo po dilimot itong mga nagdaan, it can destroy your future. At ang pinakamabigat po sa mga nagdaan, ang pinakamabigat po sa mga nakaraan, it's not only destroying your future, it is also destroying the future of your loved ones. Oh no. Hello? Did you see this? Amen? Dahil lamang sa failure na dinanas ni Jacob kay Joseph, now, kanya pong kinatatakutan ngayon, sino? Si Benjamin. Dahil lamang sa nagdaan mo, natatakot niya ngayon sa iyong anak. Kaya hindi mo siya mapakawalan. Why? Because you fear na baka mangyari sa kanya, yun nangyari sa iyo. Kaya ang dami pong Christians, they cannot move on because their life is in bondage of the past. Sabi mo nga sa iyong katabi, is that you today? Amen? Na may mga tao na ayaw umibig. Why? Dahil akala nila tuwing iibig sila, kagaya sila nung dati nilang mga boyfriend. Amen? Akala nila, may mga magulang na ayaw nila na umibig ang kanilang anak. Bakit? Dahil akala nila yung iniibig ng kanilang anak gaya ng mga nanloko sa kanila. Come on, let's forget the past. Hello? Amen? May mga tao na ayaw na pasubukin ang kanilang anak na maghanap buhay dahil minsan nabigo sila sa hanap buhay. And here comes their daughter, here comes their son, trying to get something. Pero hinahadlangan ng mga magulang, why? At hindi maintindihan ng kanilang mga mahal sa buhay. Bakit kaya kinokontra ako lagi? Bakit kaya parang laging takot si mommy? Bakit kaya laging parang takot si daddy? Because there's fear in the past. Hello? Kaya ano po sabi rito ni Jacob, I cannot send my son Benjamin. Why? Dahil ang sabi niya, lest peradventure mischief befall him. Iwan po natin ang story ito. Another thing that I recognize here is the book of 2 Samuel chapter 2. Iwan na po natin ang book of Genesis. And let's go to 2 Samuel chapter 2. Now, if you are in 2 Samuel, samahan nyo nga po ako sandali sa chapter 2. While I was preparing this message a few months ago, matagal na po kasi ito eh. Pero ngayon lang po tayo nagkasama-sama. So
I was praying po kanina, what's the message today? And the Holy Spirit lead me into this. 2 Samuel chapter 2. Now, if you are in the book of 2 Samuel chapter 2, puntahan po natin chapter 2. Let's start in verse 19. Chapter 19. 2 Samuel 2:19. Andun na po kayo. Ang sabi po sa 2 Samuel chapter 2, and Joab was told, tama po ba ako? Is that right? Is that the correct verse? Patingin na po sa clip. Sorry, mali po. Not chapter 2. 2 Samuel 19. Sorry po. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19. Tingnan ko lamang po if my notes are correct. 2 Samuel 19. Iyan na ba yun, Rods? 2 Samuel 19 verse 1. 2 Samuel 19 verse 1. That's right. So, tingnan po natin. 2 Samuel 19:1. Now, yung makikita nyo po sa inyong harapan, it was a King James translation, but my note said it's a Message translation. So, medyo magkaiba lamang po. Huwag po kayo maguluhan kasi ang babasahin ko po is a Message translation, another version of your Bible. Ang sabi po dito sa The Message, meron ka ba dyan, Rods, The Message? Wala, okay. So, pakinggan nyo po. Ang sabi po ng The Message translation, 2 Samuel 19:1, and Joab was told that David was weeping and lamenting over Absalom. So ano po nangyayari rito? Sino po si Joab? Let me just prepare to you this message in 2 Samuel. Joab was one of the generals of the army of David. Si Joab po ang isa sa mga general ng sundalo ni David. Ngayon, something is happening with David dahil ano po daw nangyayari kay David according to 2 Samuel 19 verse 1, he was weeping and he was lamenting. Amen? Kanino po siya nagluluksa? Over whom? Over Absalom. So, identically, meron pong pagkakatulad yung istorya kanina ni Jacob at yung istorya rito ngayon ni David. Right? But the only difference is, yung anak ni Jacob, in reality, he's not dead. Amen? Pero dito po sa panahon ni Jacob, o ni David rather, yung kanyang anak na si Absalom, ang kaibahan po nito kay Joseph was not dead, he was just sold by his brethren doon po sa mga Egyptians, but this time, sa panahon ni David, Absalom was totally dead. Talaga pong itong si Absalom ay patay na. Now, si David po ang tatay ni Absalom, and of course, like the feelings na meron po si Jacob, nung namatay po ang kanyang anak, nagluluksa sila parehas. Ito po si David, pinarating po ang balita sa general ni David na si Joab that David was still weeping and lamenting over Absalom. Why? Maring sabihin po ninyo, at unahan ko na po ang ating isipan ngayong hapon, is it wrong to weep? Is it wrong to lament over your past, over your children kung sila po'y namatay? Ayaw ba nun ng Biblia? No, I don't think so. Hindi po yun ang ibig sabihin nito. Amen? Na hindi po pinagbabawal ng Diyos ang tayo malungkot para po sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Amen? Inuunahan ka na po kayo. Now, verse 2, let's continue reading. Now, the day's victory turned into a day of mourning as word passed through the army. And David is grieving over his son. So, meron po kasing tagumpay na dinanas yung army ni David, ngunit, yung lungkot na dinadanas po ni David, ano po nangyari? Na nakarating ito sa kanyang mga troops at imbis po na victory yung celebration, nagkaroon din po ng kalungkutan over the army of David. Bakit po nakahawa yung kalungkutan? Because the king, David, is grieving over his son. Now, verse 3. The army struggled back to the city that day, demoralized and dragging their tails. Look at this. Ano po yung naging epekto nung pagluluksa ni David sa mga sundalo ni David? Ano po sabi ng verse 3? Ano raw po ang sabi? Kaya ko po kinuha yung message. I like the words that is being put here. Ang sabi po ng verse 3 ng Message translation, ano raw po ang naging epekto sa mga tauhan ni David dahil sa kanya pong pagluluksa? They were demoralized. Amen? At ang sabi pa po ng verse 3, they were dragging their tails. In other words, yun po yung sa salitang Tagalog na bahag ang kanilang buntot. Amen?
Now, yung fear na yung mourning, yung lungkot na dinaranas ni David, humahawa ngayon sa kanyang mga tauhan. Now, verse 4, and the king held his face in his hands and lamented loudly, "Oh, my son Absalom, Absalom, my dear son." And in verse 5, but in private. Sobra po ang pagluluksa, napasigaw po si David para sa kanyang anak na si Absalom. At nang mangyari po ito, look at what is happening now in verse 5. Joab, the general of the army of David, came unto him privately. Nang makita po ito ni Joab, nang marinig ni Joab yung mga nangyayari kanino, kay David, ano pong ginawa ni Joab? Kinausap daw niya ang kanyang hari ng sekreto, ng private, ng pribado, ng one-on-one. Ano po ang sinabi ni Joab kay David? Now, ang sabi rito, you've done it. Knock the wind out of your loyal servants who have just saved your life, to say nothing of the lives of your sons and daughters, wives and concubines. Verse 6, and what is this? Loving those who hate you and hating those who love you. Your action give a clear message to the officers and soldiers mean nothing to you. You know that if Absalom were alive, right now, we'd all be dead. Would that make you happy? Now, verse 7, get hold of yourselves. Get out there. Put some heart into your servants. And I swear to God that if you don't go to them, they'll desert. Not a soldier will be left here by nightfall. And that will be the worst thing that will happen, that has happened yet. Verse 8, last verse. So the king came out and took his place at the city gate. Soon everyone knew. Oh, look, the king has come out to receive us. And his whole army came and presented itself to the king. But the Israelites had fled and filled of the battlefield and gone home. So po sabi ni Joab, I like what the counsel of Joab. Ang sabi ni Joab, kinausap niya si David, at ang sabi niya, una binalik niya sa kanya, sabi niya, yung iyong pagluluksa, dahil sa nagdaan, umaabot na, naapektuhan na mga sundalo. Hello? At kasunod na sinabi po ni Joab kay David, una pinaalala niya dahil si Absalom po ay nag-rebel kay David. Sabi niya, kung buhay ang iyong anak na si Absalom, baka patay na tayong lahat. Amen? Buti na, kulang na sabihin ni Joab, buti nga at namatay ang iyong anak. Amen? Pero hindi po sinabi yun ni Joab, pero ang ibig pong puntuhin ni Joab kay David, tigilan mo na ang pamumuhay sa nakaraan. Dahil yung pamumuhay mo sa nakaraan, hindi mo na maibabalik ang iyong anak, pero yung iyong pamumuhay sa nakaraan, yung hindi mo iniiwan yung mga nagdaan, naapektuhan na ang iyong buong kasundaluhan. Kaya kung hindi mo kakalimutan ang nagdaan, at hindi ka makakalaya sa nagdaan, matatalo tayo at magigising ka isang araw, wala ka ng mga sundalo. Did you see that? Dahil po may mga pagkakataon tayo na hindi natin malimot yung ating mga past failures. Hindi po natin napapansin that sometimes our loved ones are suffering. Hello? May mga kakilala po akong tao dahil minsan may nangyari sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, ayaw niya pong makalaya sa nagdaan. Amen? Kaya napakahirap po na ang tao po'y nabubuhay sa nagdaan. And one time, as I was sharing this sa Las Piñas, I'm sharing this that let us now stop living in the past and let us push forward in the future. Bigla pong may umamin sa akin doon at sabi ng isang kapatid, alam mo, Pastor, totoo yan. Nung marinig ko itong mensaheng ito na sabi niya, kailangan kalimutan, alam mo ba, Pastor, now he begin to share to me something. Dahil minsan pala siya sa kanyang buhay, yung kanyang asawa, nung naghihingalo, tinakbo niya sa ospital. Hindi siya tinanggap sa ospital at nagpalipat-lipat sila ng ospital. Namatay ang kanyang asawa. Kaya sabi niya, Pastor, alam mo ba, nitong araw lamang na ito ako nakalaya dahil lahat ng ospital na aking dinaraanan hindi ko matingnan. At lahat ng doktor na nakakausap ko, gusto ko silang patayin. Why? Because he is living in the past. Amen? Kaya pala hindi ako makausan. May mga pagkakataon, this is a pastor na siya pinadadala ng kanyang senior pastor to go to an hospital mission para panalangin ang mga may sakit. Ayaw niya.
Ipadala mo na ako sa iba, wag lamang sa ospital. Why? Hindi maintindihan ng mga kasamahan niya, ba't ayaw niya sa ospital? Because he has a past. Hello? Kaya ang sabi po ni Joab, don't live in the past, David. Amen? Hindi po ibig sabihin na masama ang magluksa para sa ating pong mga mahal na namatay kung meron man. Pero hindi po naman nararapat na patay na sila hanggang ngayon hindi ka pa makamove on. Hello? 10 taon ng patay. Hindi ka pa rin makaalis dahil namimiss ko yung asawa ko eh. Now, the devil now is trying to manipulate you with your past. Hello? Nakuha po natin yung lesson dito. Kaya pala sabi sa New Testament ng Philippians chapter 3, look at verse 13. Samahan niyo po ako sandali, Philippians chapter 3, verse 13. Ano sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, verse 13? Ang sabi ni Pablo sa verse 13 ng Philippians 3 ganito, I do not consider, brethren, that I have captured and made it my own yet. This is Amplified Version. But one thing I do, it is my one aspiration. Ano raw po ang kanyang ginagawa? Ang sabi niya, I am forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Ano raw po ang ginagawa ni Pablo sa kanyang buhay? Kinakalimutan alin? Ang nagdaan. Amen? At ano raw po ang kanyang ginagawa? Ano raw ang kanyang kinoconcentrate? Ang hinaharap. Amen? So, ibig po sabihin, the Bible is giving us a clear advice that we should not dwell in the past. Amen? Hindi po tayo pwedeng mabuhay sa atin pong nakaraan. Tandaan po natin, if God forgets your past, then you must also forget your past. Kung kinalimutan na ng Diyos ang iyong nagdaan, bakit hanggang ngayon, hindi mo pa kalimutan ang iyong nagdaan? Hello? Kaya marami pong mananampalataya ay nahahatak pabalik at imbis na pausad sa hinaharap at napakagandang kinabukasan. Dahil nga po sa pamumuhay, saan? Sa nakaraan. Kaya kung papansinin natin yung dalawang pangyayari, hindi po makausad si Jacob, hindi makausad si si David, naapektuhan ng kanyang pamilya. Kaya kung mapapansin po natin, laging galit si Jacob sa kanyang mga anak. Laging galit po si Jacob sa kanyang mga anak. Hindi niya ngayon mabigyan ng laya si Benjamin. Why? Dahil he is always hunted by his past. Siya mismo nagsabi, hanggang kamatayan ko, dadalhin ko ito. Alam niyo po, buti na lamang. At naabutan niyang buhay si Joseph. Dahil kung hindi niya inabot na buhay si Joseph, the life of Jacob is a misery. Amen? Kaya nung makita po ni Jacob si Joseph, nung makita niya na nasa magandang kalagayan, grabe po ang sayang idinulot dito sa buhay ni Joseph. Why? Doon lamang po siya lumaya kay Jacob, doon lamang po siya lumaya sa kanyang nagdaan. Amen? Kaya nga mga kapatid, ngayon pong hapong ito, nais ko pong ipaunawa itong mensaheng ito sa inyo sa tulong ng Banal na Espiritu. Kalimutan po natin ang nagdaan. It's not helping you. And it's not helping your family. And it's not helping you, anyone na malapit po sa iyo. Ano po ang kailangan natin gawin? Let's press forward. Kung minsan nabigo ka, maring sa iyong buhay, minsan nabigo ka. Natatakot ka na ulit-ulitin. Minsan kasi nalugi ka na eh. Pero, minsan po may mga ganito istorya. Minsan nalugi. Pero may pagkakataon ulit na dumarating na magnegosyo, ayaw na magnegosyo. Bakit? Hindi mo malaman, bibigyan na nga ng puhunan, tutulungan na ayaw na talaga niya, ayaw ko na talaga. Minsan tinatago na lamang po natin sa dahilang, matanda na ako. Buti po kung yun ang totoong dahilan. Praise God. Pero baka minsan ang dahilan, natatakot ka mabigo ulit. It's holding you back. Amen? Kaya nga po, ang sabi, iuwi po natin ngayong hapon ang payo ng salita ng Diyos sa Philippians 3, verse 13. At yun po ang aking babalikan bilang pagsasara sa hapong ito. Let's forget those things that are behind and press towards the mark. Amen? Kalimutan po natin na nagdaan at tayo po'y tumingin sa magandang hinaharap. Lalo na ngayon,
kasama natin ang Panginoon, hindi po tayo pwedeng mabigo. At kung mabigo man, tayo po'y magpapatuloy pa rin dahil kasama natin ang Diyos, magtatagumpay tayo. Amen? Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami ngayon sa hapong ito. Narinig po namin ang iyong mensahe, ang iyong salita, na nagpapaalala po sa amin na kailangan po namin kalimutan ang aming nagdaan. Lalo na po ang mga kabiguan na dala sa amin ng kahapon. Tulungan mo po kami na hindi na namin pahintulutan na ito'y makabalik sa aming pong buhay ngayon at sa hinaharap. Sapagkat alam po namin ang aming nagdaan ay nilimot mo na at panahon na rin ngayon upang ito'y amin ding limutin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong mensahe na nagpapaalala sa amin na hindi po ito makatutulong, hindi po ito makabubuti, at wala po itong buting gagawin sa amin kung kami mananatiling nabubuhay sa nagdaan. At tulungan mo po kami dahil hindi po ito madali. Kasihan mo po ang bawat isa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na pagalingin ang mga sugat sa aming damdamin, sa aming alaala ng nakaraan. At tulungan mo po ngayong hapong ito na magkaroon, Panginoon, ng emotional healing and healing of memories, Panginoon, upang kami pong lahat ay makausad, Panginoon, sa napakagandang inihanda mong hinaharap ng bawat isa, na ang pumipigil ay ang aming hindi paglimot sa aming nagdaan. Salamat po, and we believe that today we receive your healing, Panginoon. Tinanggap po namin ang pagpapagaling mo sa aming mga sugat na gawa ng kahapon, Panginoon. At ngayon, amin pong titingnan ng bagong hinaharap, ng punong-puno ng pag-asa dahil ang nakaraan ay nakalipas na at ang bukas, Panginoon, ay napakaganda. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. So tayo po ngayon ay darako sa ating pong susunod na bahagi ng ating pong gawain. At ito po ang gawain ng paghahandog, pagbibigay. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating pong gawin ito. At ating pong hawakan sa ating pong mga kamay ang lahat ng ating pong ihahandog sa Panginoon. Sa hapon pong ito, tayo po'y sama-samang manalangin. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin, hawakan po natin ang ating pong mga ihahatid na kaloob sa Panginoon sa hapon pong ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin, na kami binigyan mo ng pagkakataon na makapagtanim, makapagbigay. Pagpalain mo po ang mga kapatid as they offer, as they give their offerings and tithes. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gawin po natin ang tithes and offering habang tayo po'y nakakarinig ng isang awitin. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain to top, He cannot move it. There is no storm to dark, God cannot calm it. There is no sorrow to deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. And He carried the weight of the world upon His shoulder. I know, my
my brother, that He will carry you. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know, my sister, that He will carry you. He will carry you. He will carry you. God bless you po. Amen. Napakaganda pong awitin. So bago po tayo magtapos sa hapong ito, nais ko lamang pong bigyan ng pagkakataong i-welcome po ang bago pong kapatid na bumisita po sa atin, si Sister Alicia Roman. Nasaan po si Sister Alicia? Ay, welcome po. Palakpakan po natin ang Diyos kay Sister Alicia. Ito po siya sa harapan. Yung pong malapit, pakikamayan po. Ano po, yung mga malapit po. At pwede po bang tumayo, Sister Alicia? Pwede ka po namin ipanalangin. Sige po, iunad po natin ang ating mga kamay sa ating pong kapatid na dinalaw po tayo from Rosario, Pasig. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay po ng aming kapatid na dumalaw sa amin sa hapong ito sa aming pagsamba sa iyo. Panginoon, dalangin po namin na siya iyong pagpalain, paunlarin, at patuloy na palakasin at patatagin. Ano man po kanyang hiling, Panginoon, sa kanyang puso, iyong nga pong ipagkaloob, at maranasan po niya na ikaw ay Diyos na tapat, Diyos na hindi sumisira sa iyong mga salita at pangako, sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po, Sister Alicia. Ano po? Okay, so wala na po tayong ibang announcement para lamang po sa mga umaten ngayong hapon. Nais ko lang po ipaalam, si Pastor Greg po ay nasa Korea, but on next Sunday sa po